Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Gaya nga ng inaasahan, bahagya pang lumakas ang bagyong Christine prior to landfall. Ito po ay nasa severe tropical storm category na. Ito po ay nandito sa silangang bahagi ng Isabela. Pero again, kung mapapansin nyo, yung ating bulto ng malalakas na pagulan at mga kaulapan para sa bagyong Christine ay nandito sa southwestern part nito o nasa ibabang bahagi nito. Napabuwasan naman na yung ating mga pagulan dyan po sa may areas ng Visayas at Mindanao. Pero again, kung mapapansin nyo nga, sumasako pa rin ang malawak na kaulapan ng bagyong Christine dito po sa ilang parts ng Mimaropa, kasama na po dyan ang Bicol region, maging dito sa Metro Manila. At unti-unti na rin bumabalot. Ito pong malaking color gray na ito dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon. Ang ibig sabihin po niyan, mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan ngayong magdamag. Maliban sa mga pagulan, maaari din tayo makaranas ng malalakas na bugso ng hangin dahil sa bagyong Christine ngayong magdamag. So again, kaya nga nang binabanggit natin itong mga nakarang araw pa, yung ating critical times para sa pagtawid o paglandfall ng bagyong Christine ay ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. So again, mas madadagdagan pa po yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon in the next few hours at may kasama rin po yan mga pabugso-bugsong hangin. Again, doble ingat po tayo lalong-lalo na't gabi ngayon at ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa at makibalita sa inyong local LGU, lalong-lalo na kung may evacuation plan sa inyong areas. So kasabay nga ng posibleng paglandfall ng bagyong Christine dito sa hilagang bahagi ng Luzon, ito pong malaking color gray na ito ay babalot nga sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, kasama na po dyan ng Metro Manila, at ang natitirang bahagi ng Bicol Region, Calabarzon. At meron din pa yung inflow ng hangin na nagdadala po ng mga pagulan dito sa hilagang bahagi ng Mimaropa. Bukas, after pong makatawid ng bagyong Christine sa ating landmass or kalupaan, mag-shift yung ating malalakas na buhos ng pagulan dito po sa western section ng Luzon. Kasama po dyan, ito pong kabundukan ng Cordillera, ito pong Ilocos Region, kasama na rin po dyan ng La Union at area ng Pangasinan. Meron din tayong mga malalakas na buhos ng ulan na may kasama po bugso-bugsong hangin dito po sa area ng Zambales at Bataan, maging dito sa Metro Manila. Magpapatuloy din yung ating malalakas na pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa area ng Cavite, Batangas, kasama na rin po dyan ang area ng Mindoro. Ito pong ating mga nabanggit na areas, nandiyan po yung ating concentration ng malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin. Pero buong Luzon po ay posibleng makaranas ng mga pagulan na may kasama rin pong pabugso-bugsong hangin. Dulot pa rin ng bagyong Christine dahil nga sa lawak ng kanyang circumference o sa lawak ng kanyang sirkulasyon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, napanatili po ng bagyong Christine ang kanyang lakas na nasa around 95 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 115 km per hour. Ito po ay nasa severe tropical storm category na nga. Patuloy po itong kumikilos pa northwest sa bilis na 15 km per hour at huling namataan ng Pag-asa sa lying around 150 km east o silangang bahagi ng Etiague, Isabela. So nandito na po yan sa mga baybaying dagat eastern section ng Isabela. So anumang oras, ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, posible po yan maglandfall or tumama na sa lupa dyan po sa general area ng Isabela or Cagayan area. At again, napakalawak pa rin po ng sirkulasyon itong bagyong Christine na nasa around 1,500 kilometers yung kanyang diametro o yung kanyang sirkulasyon nga. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Christine. Sa kasalukuyan nga, yan po ay nandito na sa eastern section o sa mga baybaying dagat eastern section ng Isabela at Cagayan area. So posible po yang tumungo dyan po sa general area na yan at maglandfall nga ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw. Tatawid po yan ng Northern Luzon at lalabas sa West Philippine Sea through Ilocos Region as a severe tropical storm. At posible po yung makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Biyernes. Again, dahil nga sa paglakas ng bagyong Christine, bukod dito sa color yellow or orange na sumasakop sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas, meron na po tayong kulay pula dito sa area na malapit sa gitna or center ng bagyong Christine. Yan naman po yung ating at least 89 km per hour na lakas ng hangin. So again, yan po ay posibleng tumawid o sumayad dito po sa area ng Isabela, Cagayan, kasama na rin po dyan ang hilagang bahagi ng Aurora. Tatawid po dito sa mga kabundukan ng Cordillera, palabas dito sa area ng Ilocos Region. So doble ingat po tayo dyan sa mga areas na dadaanan nito dahil po sa malalakas na bugso ng hangin with respect sa center o sa mismong gitna nitong bagyong Christine. Maliban dyan, mag-ingat din po tayo sa malalakas na bugso ng hangin which is related dito sa kulay dilaw na sako po ang malaking bahagi ng ating bansa.
So again, magpapatuloy po ang malalakas na buhos ng ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin na directly associated dito sa Bagyong Christine ngayong magdamag hanggang bukas. Again, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto o mga panganib o hazards na posibleng idulot ng mga pagulan at mga malalakas na bugso ng hangin na dulot nitong mismong Bagyong Christine. Maya-maya, tabayan na pumuli ang ating update para dito sa pagtawid ng Bagyong Christine sa ating kalupaan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.